Hello. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وعليمه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ang lahat ng papuri ay sa Allah. Sinasamba natin siya, hinihingi ng tulong at hinihingi ng kapatawaran. We seek refuge in Allah from the evil within ourselves and from the evil consequences of our deeds. Whomsoever Allah guides, none can misguide. And whomsoever He allows to go astray, none can guide. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Nag-iisa, walang katambal. Ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng papuri ay sa Allah. Siya ang nagbibigay ng buhay at siya ang nagdudulot ng kamatayan. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Kanyang pinili sa kanyang mga nilikha at kanyang malapit na minamahal. Balaga risala wa adal amana wa nasakal umma. Ipinalaganap niya ang mensahe, nagbigay ng payo sa umma, at nakipagpunyagi sa kapakanan ng Allah hanggang sa sumapit sa kanya ang kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron akong katanungan. Paano magtanim ng halaman? Tama, kukuha mo na ng seeds, ipapaon sa lupa, didilikan at aalagaan. Gano'ng katagal para ito ay tumubo? Tama mga mahigit 1 linggo. At para palaking pa yung tumubo na halaman, aabutin ng mahigit 1 buwan. Ang isa pang halimbawa ay ang itlog ng manok. Ang manok, kapag ng itlog, uupuan niya yung itlog para mainitan at magiging sisiw. Gano'ng katagal para mabiyak yung itlog? Tama, 21 days. Ano ang punto ng aking mga nabanggit? Ano ang point? Ang halaman at itlog ay parang pagsusumikap na kailangang pagdaanan ng oras. Ang halaman at itlog ay parang pagsusumikap na kailangang pagdaanan ng oras. Parang kapag nagbabasa tayo ng English o kaya nag-memorize ng Quran, parang sumusuko tayo kaagad. Madali tayong tinatamad. Subalit nabanggit sa Quran na kailangan natin magpursige. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sa oras, katotohanan, ang tao ay naliligaw ng landas. Naliligaw ng landas dahil gumagawa ng mga kasalanan. Maliban na lamang sa mga taong merong tinataglay na pananampalataya o iman, sa mga taong gumagawa ng kabutihan, sa mga taong nanghihikayat sa katotohanan, at sa mga taong nanghihikayat sa pagtitiis o pagpupursige. It's important for us to realize that if we would like to be good at something, it would take time. Learning is not an easy process in which exerting an effort once will make a better version of ourselves overnight. Hindi agad nagmamanifest o nagiging clear ang halaga ng ating pinaghihirapan. Hindi agad natin nakikita ang bunga ng pinaghihirapan. Parang paglalaro ng basketball. Paano maging mahusay sa basketball? Tama, kailangan mag-practice na mag-practice. Hindi isa o 2 practice lang gusto mo magaling ka na kaagad. Paano magkaroon ng honor? Dapat consistent ka nagre-review. Malayo pa lang ang exam, nag-aaral ka na ng maigi. Let's all work hard to succeed. Lagi tayong magsumikap. Kaming mga guro, nakikitaan namin ang potensyal ang mga mag-aaral. Bilit kami sa mga estudyante. Mataas ang aming mga pangarap para sa mga estudyante. Kaya huwag sana tayo nasasanay sa komportableng buhay. Dapat nagre-review sa bahay. Hindi inilalaan ang buong araw sa mga nonsense na bagay. Magkaroon tayo ng disiplina. Hindi na delay, gumagawa ng mga assignment. Tsaka tingnan natin ulit ang halaman. Ang halaman kailangan diligan. Kailangan din natin diligan ang ating mga sarili na mabubuting gawain upang lumaki tayo ng maayos. Kailangan natin diligan ang ating mga sarili ng mabubuting gawain upang lumaki tayo ng maayos. Kung anong ginagawa natin ngayon,
Ayun ang magdidikta sa ating hinaharap. Hinuhulman natin ang ating mga sarili habang tayo ay lumalaki. Kung ano man ang ginagawa nating kabutihan ngayon, ay may magandang kapalit sa ating kinabukasan. Ayun nga sa kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, ayun ang iyong aanihin. Kailangan natin magpursige. Sabi sa banal na Quran, وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. At ang bawat taong nagpursige, maipapakita sa kanya ang kinalabasan ng kanyang pinagpursigihan. At siya ay mabibigyan ng gantimpala. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagpupursige, mayroong reward. Katulad ng buhay ni Propeta Nuh alayhi salam, si Prophet Noah. Sino si Prophet Noah? Ano ang kanyang ginawa? Gumawa siya ng malaking barko, tama yung ark. Para saan ito? Para makaligtas sa isang malaking baha. Araw gabi, nagbibigay ng pangaral si Propeta Nuh alayhi salam tungkol sa Islam. Hinggil sa kaisahan ng Allah, pag-iwas sa mga kasalanan tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at nagbigay siya ng malaking paalala tungkol sa malaking parating na baha bilang paparusahan. Subalit, walang nakikinig sa kanya, walang naniniwala. Pero siya nagpupursige na inabot ng daang-daang taon, hundreds of years, centuries. Wala siyang tigil sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Pero mga tao hindi na nakikinig sa kanya. Sabi sa Surah An-Nabiyah, yung mga tao sa panahon ni Propeta Nuh, anong ginagawa? Nagtatalog po ng kumot, nagko-cover ng blanket para hindi siya marinig. Sa kabila ng kanyang pagpupursige, hindi siya pinanghinaan ng loob, hindi siya na-discourage, pero sinusunod niya ang kautusan sa kanya ng Allah. Sa kabila ng kanyang pagpupursige, anong gantimpala na kanyang natanggap? Nakaligtas siya sa baha. Ganun din yung buhay natin. Huwag tayo nasasanay sa pagpapakasarap. Lagi tayo magsusumikap. Sa umpisa lang mahirap, pero balang araw, maabot din natin ang ating mga pangarap. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mga mananampalataya, magtiis at magsumikap ng may magpapasensya. At alalahanin ninyo ang Allah na kayo ay maging matagumpay. Nais ko ipamahagi ang pagsasabot ba na ito mula sa perspective ng isang social studies teacher. Ang araling panlipunan ay isa sa mga mahalagang subjects o asignatura dito sa school. Sapagkat natututunan natin magnilay-nilay o mag-reflect sa mga nangyari sa nakaraan. Ang mga magagandang nangyari sa nakaraan ay ating pupulutin at tutularan. Samantalang ang mga nangyaring hindi maganda sa ating nakaraan ay ating iiwasan upang hindi na maulit sa hinaharap. Ang isa pang kagandahan ng pag-aaral ng AP ay nag-aaral tayo hindi lang para sa ating mga sarili. Pagkus nag-aaral tayo upang magkaroon ng malasakit sa ating kapwa at maging maunlad ang ating lipunan. Sa history, meron tinatawag na the Golden Age of Islam. Ito ay nangyari mga 1,000 years ago. Nag-umpisa ang Golden Age of Islam sa Baghdad, Iraq. Sapagkat na-invento nila ang factory ng papel o tinatawag na paper mill. Bagamat marami ng papel sa Egypt, tinawag papyrus. Marami na rin papel sa China na ginamit bilang pera. Subalit inaabot ng 1 hanggang 2 linggo para makagawa ng papel. Nang magawa yung factory ng papel sa Baghdad,
Naging mabilis ang proseso ng paggawa ng papel. At ang mga papel na ito ay ginamit upang tipunin, kolektahin ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ng mga sahaba. Gumawa rin ng maraming kopya ng Quran. Tinipon din ang mga akademikong aralin tulad ng philosophy sa ancient Greece kung saan natuto tayo ng magandang pag-aasal, magandang pag-uugali, at magkaroon ng malalim na pag-iisip at malalim na pag-unawa. Natutunan din natin ang medisina sa Romans. Hindi lang medisina, pati paggawa ng mga batas. Sa Roman Empire, natutunan natin ang Republic. Kaya tawag sa Pilipinas, Republic of the Philippines. Ito pa ay galing sa mga Romano. Dahil nakagawa ng maraming libro sa Baghdad, lumawak ang kaalaman ng mga Muslim. At saan nilalagay ang mga libro? Tama, sa library. At ang library na ginawa sa Baghdad ay tinawag na Baitul Hikmah or House of Wisdom. Ang mga dalubhasa, mga eksperto, mga ulama, mga scholar, hindi lang sa relihiyong Islam, pati sa mga academics tulad ng science at math, ay naingganyong pumunta sa Baitul Hikmah. Sila ay naglakbay papunta sa Baitul Hikmah at nagkaroon ng interaksyon o palitan ng kaalaman. Ito ay naging dahilan upang lumawak ang kaalaman ng mga kamusliman. Naging dahilan ito upang maging matalino ang mga Muslim at makaimbento ng maraming bagay. Ito ang naging dahilan na dahil naging mayaman ng mga Muslim sa kaalaman, naabot ng mga Muslim ng umma ang pinakamataas na level ng success o ng glory. Kung titingnan natin, sino ba ang tinaguri ang father of algebra? Tama, si Al-Khwarizmi. Sino ang gumawa ng kauna-unahang university sa buong mundo? Muslim. Si Fatima Al-Fikri. Sino gumawa ng maraming libro or encyclopedia ng medisina o panggagamot? Muslim din. Si Ibn Sina. Napakahalaga ng pag-aaral, hindi lang natin dapat pinapalakas ang ating pananampalataya, kundi dapat pinapatalino rin natin ang ating kaalaman upang marating natin ang glory, ang mataas na level ng success ng ating umma. Ay kaya tinawag na Golden Age sapagkat saan ba galing ang salitang gold? Ano ba ang gold? Makinang, mamahalin, mataas ang halaga. Hindi yan yung tipong mabibili mo lang sa palengke ng basta-basta. At kahit pumunta ka pa dun sa pure gold, meron ba dong gold? Here at Asia Academic Integrated School, we are very fortunate that we're both learning academics and Islam at the same time. We are able to nurture our intellect and our spirituality. So let's not take this opportunity that we are being educated in this kind of school for granted. Because if we continue persevering, working hard for our studies in this kind of school, we will be able to become successful. We will be able to regain, to revive, or to restore the glory of our past. And we will be able to make a new generation wherein other people like the kafir or the non-believers will say, oh, the Muslims are great. The Muslims are intellectual. And they also possess good character. Napakalaking na naitulong na academic sa pagtundad ng umma. mga kapatid sa mananampalatayang Islam, gumising tayo. Gumising tayo sa katotohanan. Umiwas tayo sa paggawa ng mga kasalanan. Hindi nagliligawan, hindi nagchichismisan, hindi pinapakiral ang kasinungalingan, hindi pinapakiral ang katamaran. Lagi tayong gumawa ng ibada. Magkaroon tayo ng malinis na niya, hindi nagpapasikat o riya. Kaya huwag tayong masanay sa komportableng buhay. Huwag tayong masanay sa komportableng buhay sapagkat ito ang nagiging dahilan upang mawala tayo sa focus. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang maging matagumpay dito sa dunya at maging matagumpay sa akhirah. Lagi tayo magsasala. Katakutan natin ang Allah. Hilingin natin sa Allah na magkaroon siya sa atin ng rahma o awa.
at gantimpalaan niya tayo ng napakagandang buhay sa Jannah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah, hinihiling po namin na maging masaya sa kung ano pong inihatol ninyo sa amin. Patubayan po ninyo kami sa pinakamahusay na gawa at pinakamagandang asal. Gawin po ninyo kami mabubuting mananampalataya, laging nagsusumikap at laging nagsasala. Bigyan niyo po ng kagalingan ng mga tao may sakit. Bigyan po ninyo ng hustisya ang mga taong naapi kagaya po sa Palestine. Iligtas po ninyo kami mula sa masasamang gawa. Protektahan po ninyo kami sa pagyayabang sa kapwa at pagpapakitang tao o riya. Protektahan po ninyo kami sa mga fitna. Protektahan po ninyo kami sa mga fitna tulad ng paglapit sa zina. Protektahan po ninyo kami sa mga fitna tulad ng pagchichismis ng iba. Allah, palakasin po ninyo ang aming pananampalataya. Gawin po ninyo kami na laging nakakaalala. Laging nakakaalala sa oras na kami ay masaya at sa oras na kami ay may problema. Tanggapin po ninyo ang aming mga pagsamba. Tanggapin po ninyo ang aming mga pagsisisi. Kami po ay humihingi ng tawba. Hinihiling po namin sa inyo, Allah, na papasukin po kami sa Jannah. Magkaroon po kayo sa amin ng inyong pong rahmah. Gabayan po ninyo ang aming mga pamilya. Bigyan po ninyo sila ng tawfiq at hidayah. Pahintulutan po ninyo kami na magkasama-sama ng masaya sa Jannah. Bigyan po ninyo kami ng magandang buhay dito sa dunya at sa akhirah. At protektahan po ninyo kami sa naraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salati wa salaat anha Anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.